Kapag ang isang tao ay nagpakamartir para sa kanyang minamahal, masasabi mo bang ito'y isang uri ng katangahan o patunay lamang ng tunay at wagas na pagmamahal? Mga kabarangay, isang natatanging kwento po ng walang katumbas na pag-ibig ang inyong matutunghayan ngayong araw. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kabarangay po nating si Ronel mula po sa programang Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, magandang araw po sa lahat. Ako po ay naninirahan sa probinsya, ngunit sa ibang lugar ako nagtatrabaho. Nagbabakasyon lamang ako upang matulungan naman ang sarili kong makaahon sa kadiliman ngayon. Bago ang lahat ay nais kong tawagin muna lamang ako sa pangalang Ronel. Mga pamilya ko pati mga kaibigan ko ay Ron ang tawag sa akin. Isang tao lang ang nasanay na tawagin ako sa palayaw na Nel. Siya si Rona, ang pinakamatagal kong kasintahan. Gusto kasi niyang magkalayo ang pangalan namin. Dahil siya nga ay Rona at ako naman ay Ron. Kaya pinili niya akong tawaging Nel. Kay Ron ako unang natutunan ang umibig ng tunay at sobra. Pero dati, kahit konting alaala ni Rona ay ayaw na ayaw kong balikan. Matinding sakit ang idinulot ni Rona sa akin. Pineste niya ang buhay ko. Oo, binago niya ang buhay ko pero siya din ang sumira nito. Siya ang nagturo sa akin na mangarap pero siya din ang sumira sa pangarap na yon. Kulang na lang noon ay mapatay ko siya at ang lalaking ipinalit niya sa akin pero mas pinili kong lumayo na lamang para maiwasan kong makagawa ng hindi karapat-dapat. Naisip ko din naman na hindi ko na kailangang mag-aksaya ng panahon sa babaeng minahal ko ng sobra-sobra pero niloko pala ako. Hindi naman kasi ako kagwapuhan, Papa Dudot. Lalo na noon. Mataba ako, maitim pa. Hindi nga ako makapaniwala noon na sasagutin ako ni Rona noong second year high school kami. Dahil lang sa lagi ko siyang ipinagtatanggol sa mga nambabasto sa kanya. May mga kapintasan din kasi si Rona. Oo, maganda siya. Maputi at natural na kulay brown ng buhok niyang alon-alon. Kaso, suplada siya at mahilig mang-away ng babae man o lalaki. Hindi siya matalino. Actually medyo mapuro lang ulo ni Rona noon. Tawag nga sa kanya ay PF0 na ang ibig sabihin ay pretty face, zero IQ. Sa totoo lamang ay ako ang nasasaktan kapag ginaganon si Rona. Sobra kasi ang pagkahumaling ko sa kanya noon. Kaya kapag inaaway siya, nakikialam ako kahit ako ang awayin ng kaaway niya. Hindi naman kasi ako takot noon kahit na nasa eskwelahan ako dahil auntie ko ang principal at barkada ko ang mga astig. Astig din naman ako noon eh. Wala din akong kinakatakutan pero duwag ako pagdating sa pagpapahayag ng damdamin ko kay Rona. Kapag kaharap ko na siya, nauumid ang dila ko hanggang sa naisipan ko pang magsulat pa ng love letter. Pero hindi ko pa sinulat ang pangalan ko. Yun pala inalam ng mga kaibigan niya kung kaninong penmanship yung sulat hanggang sa na-trace nga nila. Noon nila ako laging tinutukso. Pero kapag sobra na ang pang-aasar sa akin ay pinagtatanggol naman ako ni Rona. Hindi ko makakalimutan ang salita ni Rona noong pinagtutulong-tulungan akong tuksuhin ng mga kaklase ko. Ang sabi ni Rona noon, ano naman kung in love sa akin si Ronel? Wala naman akong boyfriend Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo noong sagutin ako ni Rona. Alam kong hindi kami bagay dahil masyado siyang maganda para sa akin. May mga nagsasabi na pinaglalaroan lang ako ni Rona. Pero hindi ko sila pinapansin. Kaya lang, parang gusto kong maniwala na pinaglalaroan lang ako ni Rona noon. Paano naman kasi? Kahit halik lang sa pisngi ay ayaw pa niyang magpahalik.
Kulang 2 taon akong nagtiis sa pagiging madamot ni Rona sa akin. Nahalikan ko si Rona sa kauna-unahang pagkakataon noong first year college na ako. Huminto siya noon dahil pinahinto siya ng mga magulang niya. Sa tingin ko'y matalino naman ako. Pero alam kong nagmumukha akong tanga dahil nalalaman ko pang may iba siyang boyfriend na taga-ibang lugar. Pero hinayaan ko lang. Masyado ko siyang mahal kaya ako nagpapakatanga. Noong college na ako, mas lalo ko siyang minahal kaya natatanggap ko pa ang mga panluloko niya sa akin. Sabi ko sa aking sarili, mas okay na yon kaysa naman mawala siya sa buhay ko. Alam ko din namang hindi ko kaya kapag hindi na kami ni Rona at alam kong hindi na ako makatatagpo pa ng isang kagaya niya. Ang dami kong sakripisyo kay Rona. Umiwas pa ako sa mga barkada ko na parang kapatid ko na dahil lang sa kanya. Dahil lahat sila ay kontra kay Rona. Yung iba, pinagtatawanan ako dahil nagpapakatanga daw ako kay Rona. Yung iba naman, nagmamalasakit lang daw kaya pinapayuhan ako na iwasan ko na si Rona. Pero hindi ko sila pinakinggan. Mas ginusto ko mawala sila kesa si Rona ang mawala sa akin. 5 taon pa ang dumaan at nakatapos ako ng aking kursong civil engineering. Agad din ako nag-review at pinala din ako makapasa sa board exam. Pinili ko magtrabaho sa probinsya dahil ayaw kong mawala sa akin si Rona. Okay lang sa akin dahil mahal na mahal ko naman siya. Nakakakilig pa nga yung ideya na para ko siyang asawa dahil nagbibigay ako sa kanya ng parte ng sweldo ko. May malaking pagkakataon din akong sinayang na makapagtrabaho sa New Zealand noon dahil may inoffer na trabaho sa akin ng pinsan ko doon pero sinayang ko dahil ayaw kong iwanan si Rona. Mas lalo akong natatakot na palitan niya ako ng tuluyan kapag nagkalayo kami. Pero kahit pala nandyan lang ako sa probinsya ay magagawa pa rin akong palitan ni Rona. Niyaya niya akong mag-usap kami sa likod pa ng simbahan pero nakalimutan kong nasa bakuran kami ng banal na tahanan ng Diyos. Noong magsabi ng saloobin niya si Rona, nasampal ko siya at ang sabi niya, kailangan na nating maghiwalay, Nel. Buntis ako. Noong una, kumalma pa ako pero alam kong hindi ako ang ama dahil hanggang halik lang ang ibinibigay sa akin ni Rona. Buntis ka? Paano ka naman nabuntis? Halik lang naman ang nangyayari sa atin. Nel, hindi ikaw ang ama nito. Si Ricky, yung isa ko pang boyfriend. Noon na kumulo ang dugo ko at nasampal ko siya at saka ko siya iniwanan. Pero ilang araw lang papadudot, pinuntahan ko pa rin siya, kinausap ko at sinabi ko na okay lang sa akin kung buntis siya basta't hiwalayan lang niya yung lalaki at kami ang magpapakasal. Ayaw niya. Mahal daw niya si Ricky at pakakasalan naman daw siya ni Ricky. Hindi pa rin ako sumuko. Nagmamakaawa pa nga ako dahil talagang hindi ko kayang mapunta siya sa iba. Pero talaga palang hindi niya ako mahal. Hindi daw talaga pwede. Noon pa lang ako naawa sa sarili ko. Noon ko na-realize na kung bobo si Rona, mas lalong bobo ako. Hindi lang bobo kundi tanga pa. Dahil sobra akong nagpapakatanga para sa kanya. Noon nagsimula magdilim ang mundo ko. Nilamon ko ang pride ko at lumapit ako sa mga barkada kong tinalikuran ko dahil kay Rona. Sinisisi nila ako pero nagpakamanhid na lang ako dahil kailangan ko ng karamay. Dinamayan nila ako at sa tuwing malalasing ako ay gustong gusto kong sugurin si Rona at gusto kong tambangan ng boyfriend niya. Saka ko pagulungin sa lupa. Nagtitimpi lang ako pero may isang araw na puro mga ungas na barkada ko ang nakainuman ko. Wala yung mga matitino. Sumang-ayon sila na tambangan namin si Ricky, ang lalaking nakabuntis kay Rona. Ginawa nga namin at nakainom pa kami. Hindi lumaban si Ricky pero talagang abot hanggang impyerno ang galit ko sa kanya kaya't pinagulong ko nga sa lupa habang duguan ang mukha niya. Bulagta noong iwanan namin.
May takot ako noon na baka magdemanda sina Ricky at Rona. Pero hindi nila ginawa. Hindi rin rumesbak si Ricky pero hindi pa rin niya hinihiwalayan si Rona. Pakiramdam ko noon ay talunan pa rin ako. Oo, talo pa rin ako dahil sa likod ng galit at puot ko kay Rona ay naroon pa rin ang pag-ibig ko sa kanya. Hindi ako mapakali, hindi ako matahimik at hindi ako nahihiyang aminin na halos gabi-gabi pa rin akong umiiyak dahil sa kanya. Alam kong masyado akong tanga dahil hindi ko nakikita ang pagsama ng buhay ko dahil lang sa tibok ng puso ko. Nawala na ako ng trabaho dahil sa pagkasira ng buhay ko noong hiwalayan ako ni Rona. Hindi kasi ako makapag-concentrate at lagi siyang laman ng isip ko. Nawawala na ako sa mood kapag naiisip ko na magkasama sila ni Ricky at magkakaanak na sila. Nagngingit-ngit ako kapag naiisip ko na habang nagtatrabaho ako para may iabot para sa kanya sa luho ni Rona ay nakikipaglampungan naman pala siya sa iba. Sino naman ang hindi mawawala ng konsentrasyon sa ganon? Pati mga magulang ko ay mainit na sa akin. Hirap na akong hanapin ang tamang lugar para sa akin noon at oo. Sinisisi ko si Rona pero mas sinisisi ko ang sarili ko. Dahil kung bakit hindi ko pa rin mabura-bura sa isip ko at puso ko si Rona. Ngit-ngit at lait ni na para lang mapa sa akin siya ay pinagsisiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Kaya nga noon ay nagtiwala ako sa pag-ibig na kusang idinulot ng Diyos sa akin. Yung pag-ibig na alam kong para talaga sa akin. Isang 5-story commercial building ang project namin sa Puerto Princesa. Nasa pagitan nito ng dalawang malaking building at sa kabila ng kalsada ay mayroong convenience store na bukas din ng 24 oras. Sa kabilang bloke naman ay may malawak na parke at kung gabi ay napupuno ng mga magsing irog na nagsisipag-date. Mas pinili kong tumira na lamang sa project site kaysa mag-apartment o magkasera. Gumawa na lang kami ng bunk house doon at dahil ako ay supervisor ay nagpagawa ko ng sarili kong kwarto. Noong unang araw ko sa Puerto Princesa ay namangha ako sa kagandahan ng lugar. Pero inasam ko noon na sana ay may kasama akong namamasyal sa Puok Pasyalan. Sana may girlfriend ako. Noon ako nakaramdam ng pananabik na muling magmahal makalipas ng mahigit 3 taong pagsusolo. Noon nga'y inasam kong sana ay may makilala akong babaeng mamahalin ko at mamahalin din ako. Pero agad namang kumontra ang isip ko na para bang tinatanong ako kung handa na ba akong masaktan ulit, handa na ba akong magtiwala muli. Hanggang sa isang takip silim, kalulubog lang ng araw,
Nasa tabi ako ng kalsada. Nag-aabang ako ng masasakyan papunta sa beach na kinaroroonan ng mga kasama ko sa trabaho. Naisipan kasi nilang mag-inuman sa tabi ng dagat. May dala akong 3 malalaking supot ng chicharong baboy noon at binili ko pa sa katapat naming convenience store. Pabili ng mga kasama kong nauna na sa beach bilang dagdag sa pulutang dala nila. Sa tagal ng pagdaan ng sasakyan ay nainip ako kaya't umupo muna ako sa konkretong upuan na nasa gilid lang halos ng kalsadang tabi ng parke. Noon ay may dumating na taong nabiktima ako ng manloloko. Lumakad na lang ulit ako sa convenience store at bumili ako ng 3 malalaking supot ng chicharong baboy. Pinagtawanan ako ng kasama ko noong ikwento ko sa kanila ang tungkol sa babaeng mangdirenggoy. At ang mukha ng babaeng iyon ay hindi mawala sa isipan ko. Lalo na ang kanyang may kalakihang nunal malapit sa kanyang may katangusang ilong. Ewan ko kung bakit may pagnanais akong muli siyang makita. Hindi siya magandang-maganda pero malakas ang dating niya sa akin. At ang kanyang pabango ay parang naaamoy ko pa. Nangingiti ako sa sarili ko sa ideyang nahumaling ako sa kanya ng ganong kabilis. At natatawa ako sa isiping hindi lamang ang aking chicharong baboy ang kanyang tinangay, kundi maging ang aking puso. Isang hapon, lampas 5:00 at tapos na ang trabaho sa construction. Nasa gilid kami ng kalsada ng kasama kong engineer nang makita kong muli ang babaeng dumenggoy sa akin. May kasama siyang babaeng kagaya din ng uniform niya at papasok sila sa katapat naming convenience store. Hindi ako nagdalawang isip na tumawid sa kalsada noon at pumasok din ako sa convenience store. Nakita kong nagbabayad na ng kanilang binili ang babae at noong mapansin ako ng cashier na si Irish ay agad niya akong binati. Kaibigan ko na kasi si Irish noon dahil na rin sa dalas kong pamimili sa kanila. Engineer ang tawag niya sa akin. Kaya't noong batiin niya ako pagpasok ko pa lamang ng pinto ay napalingon sa akin ang babaeng mandirenggoy. Ngunit sa halip na magulat siya ay nakangiti pa nga ulit siya sa akin. Binata pa yan? Nakatawang tanong ng babae kay Irish. Itanong mo kaya? Sagot naman ni Irish. Halatang matagal na rin silang magkakilala. Oo, binata pa ako. Sabad ko naman. Dalaga pa ako. Nakatawa ding sagot niya. Mas lalo siyang gumaganda kapag nakatawa siya. Baka kayo na ang nakatadhana. Magkakilala na ba kayo? Tanong ni Irish. Halos sabay kaming umiling pero ako'y mabilis na kumilos upang ilahad ang palad ko sa kanya at ako nga ay nagpakilala. Matamis ang kanyang ngiti noong bigkasin niya ang kanyang pangalan na siya rin nakatitik sa kanyang nakapin na ID. Maria Concepcion. Pero bago sila lumabas ng store ay sinabi niyang Maricon na lang ang tandaan kong pangalan niya para hindi ko makalimutan. Sa isip-isip ko naman, paano ko siya makakalimutan nakatatak na siya dati pa sa isipan ko. Iyon ay mula noong madenggoy niya ako. Noon na siya nagsimulang mag-iwan ng marka sa isipan ko.
Pero sa pagdaan ng magdamag na iyon, ramdam ko'y nag-iwan na rin siya ng puwang sa aking puso. Dahil sa laman siya ng panaginip ko na siyang gumising sa akin. Kami daw ay ikinakasal ni Maricon sa panaginip ko. Noon lang ako na naginip ng kinakasal ako at kay liwanag sa panaginip ko na si Maricon ang babaeng inihaharap ko sa dambana. Malapit lang sa construction site ang pinagtatrabahuhan ni Maricon. Kaya naman sa convenience store sa harap ang madalas nilang puntahan kapag bibili sila ng merienda. Mahilig sa chicharong baboy si Maricon, ayon na rin kay Irish. Siguro napagtripan ka lang talaga ni Maricon. Ganun yun eh. Komento ni Irish nung ikwento kong inagaw ni Maricon ang 3 supot ng chicharong baboy na dapat ay pulutan namin sa beach. Hanggang sa sumapit ang isang takip silim. Sa construction site kami nag-inuman ng mga kasamahan ko. Halos tabi lang ng kalsada ang kinaroroonan namin nang biglang magdatingan sina Maricon. May dala siyang kasamang katrabaho niya noon na mga babae. Parang lalong gumaganda sa Maricon noon sa paningin ko kaya't medyo nalito ako kung paano ko sila haharapin. Alam mo naman sa construction, puro kalat at mga upuan namin ay puro gawa-gawa lang ng mga karpintero mula sa mga ritaso ng kahoy at plywood. Gayon pa man ay pinaupo namin sila at inasikaso namin. Inalok namin sila ng merienda pero ang isang kasama nilang si Tere ay gusto makisyat sa amin. Ayon sa tukso ng mga kasama niya ay broken hearted daw siya. Tinginan lang kami ni Maricon. Panay ang ngiti niya at doon ay halata kong may gusto rin siya sa akin. Yung tipong ilang pasada na lamang ay makukuha ko na siya. Naroon din yung ideya na liberated siyang babae at madali siyang makuha. Dahil doon ay naisipan kong maging hard to get naman. Yung tipong kung gusto niya ako, siya ang mag-effort. Hanggang sa lasing na si Tere at katabi ko na rin si Maricon. Kantsawan lang kaya siya lumipat sa tabi ko. Naisipan kong tagayan siya ng brandy na aming iniinom. Sorry, hindi ako umiinom ng alak. Mabilis niyang tanggi. Alam kong hindi mo iniinom ito. Walang mangyayari sa atin. Formal na sabi ko. What do you mean? Tanong niya. Kapag hindi mo ininom ito, magiging magkakilala lang tayo. Simpleng kakilala lang, sabi ko. Kapag ininom ko yan, tanong niya. Pag ininom mo ito, baka magiging nobyo mo ko at magiging nobya din kita. Tinitigan niya ako sa mata. Nagtitigan kami hanggang sa sunggaban niya ang baso ng brandy at itinungga niya yon. Napahanga niya ako. Sumama ang mukha niya sa lasa ng alak noong maubos niya ang laman ng shot. Ang ginawa ko ay hinagkan ko siya sa kanyang labi kahit nakaharap pa ang mga kasama namin. Matagal ang halik na yon na lasang alak. Ngunit kapwa namin ramdam ang tamis ng espesyal na halik na iyon. At dahil na rin sa kalasingan, ay hindi na namin napigilan pa. Pumasok kami sa bunkhouse at malugod namang siyang nagpaubaya. Iyon ang naging simula ng muling pagtibok ng aking puso. Nagkaroon muli ng kulay ang aking mundo. Ngunit nasa akin pa rin ang pag-amin na mayroon pa rin akong takot na muling magmahal. Tunay na ang pagdaan ni Rona sa buhay ko ay naging bangungot at naging phobia. Ngunit pinipilit kong huwag isiping magagaya lamang doon ang relasyon namin ni Maricon. Ibang-iba si Maricon. Habang tumatagal ay lalo siyang gumaganda sa aking paningin at simpleng ngiti lamang niya ay nagpapaligaya na sa aking puso. Ang tunog ng kanyang tawa ay nagpapatawa din sa akin at ang kanyang kabanguhan ay laging nagpapainit sa aking damdamin. Nakaka-addict si Maricon. Kapag lunch break nila ay nagtutungo siya sa construction site upang makasalo ako sa pagkain ng tanghalian. At kapag uwian na nila sa hapon ay dadaan siya sa akin upang ako naman ang maghahatid sa kanya sa boarding house nila. Taga Nasugbu, Batangas si Maricon kaya't kinakailangan niyang magkasera sa Lipa. 25 years old na rin si Maricon noong maging kami. Mas matanda lamang siya ng isang araw sa akin dahil October 22 ang birthday ko at siya naman ay October 23.
Noong 3rd monthsary namin ay umuwi kami sa kanila sa Nasugbo. Ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya. Noon ko nalaman na may kaya sila. Nakatira ang mga magulang niya sa isang ancestral house na nakatayo sa isang napakalawak na lupain na napapalibutan ng mayayabong na puno. Dating konsihal ng bayan ang kanyang ama, ngunit noon ay nangangasiwa na lamang sa kanilang malawak na taniman ng kape. Ang nanay naman niya ay may business sa bayan at ang nakatatandang kapatid ni Maricon ay manager sa bangko. At ang kanilang bunso ay kasalukuyan nag-aaral pa lamang sa kolehiyo. Naaalangan ako sa papa ni Maricon noon. Halatang may pagka-istrikto ni hindi ko nakitang ngumiti. Ang mama naman niya ay maingay at parang laging abala at galit. Ngunit nagagawa naman niyang ngumiti kapag kausap niya ako. Napansin ko lang noon ang lola ni Maricon na binabantayan ng isang midwife. Nakaupo lamang sa garden at nakatulala. Noon pa uwi na kami ni Maricon ng Lipa ay noon ko palang naitanong kung bakit ganon ang kanilang lola. Matanda na yun ulyani na, sagot niya sa katumawa na parang bata. Pagbaba namin ng bus ay naglakad kami papuntang paradahan ng jeep. Hawak ko ang kanyang kamay nang bigla na lamang manlambot at mawala ng malay si Maricon. Mabuti na lamang at mabilis ko siyang nasalo. Kung hindi ay bumagsak siya sa sidewalk. Natarantaman ako ay mabilis ko siyang nadala sa ospital. Ayon sa doktor ay stress lang naman daw ang dahilan ng panghihina bigla ni Maricon. Kailangan daw niya ng pahinga. Sinunod naman niya ang payo. Kahit 1 linggo ay nanatili lamang siya sa kanyang kasera. Noon ay araw-araw 3 beses, 1 araw ko siyang dinadalaw. Pero lagi kong nadadat nang naglalaban ng damit niya. Ang sabi ng landlady niya ay 5 beses daw kasing naliligo kaya't 5 beses din nagpapalit ng damit. Noon papadudot ay mahal na mahal ko na si Maricon at hindi na ako mapakali sa mga oras na hindi ko siya nakikita at nakakasama. Kaya't noong 5 buwan na kami ay niyaya ko siyang magkasama na kami. Live-in. Hindi siya tumanggi papadudot. Nagulat pa nga ako dahil akala ko'y mahihirapan akong yakagin siyang makasama niya ako. Ngunit iyon ay napakadali. Ako ang naghanap ng mauupahan naming apartment na malapit sa aming trabaho. Maliit ang aming apartment, katamtaman lang sa aming dalawa, ngunit maganda ang pagkakagawa. Mayroon itong salas, isang malaking kwarto, kusina at banyo. Malawak pa ang laundry area sa likod. Nagkasama nga kami ni Maricon ngunit iyon ay hindi pa namin nahihingian ng pahintulot sa mga magulang niya. Kaya't nag-ingat kami upang hindi muna kami magkaanak. Ngunit sa mga sulat at tawag ko sa mga magulang ko ay sinabi ko sa kanila na may asawa na ako. Si mama ang excited noon na sana ay maiuwi ko naman si Maricon upang makita at makilala nila. Ang kahilingan nilang iyon ay napagbigyan ko noong sumapit ang December ng 2005. Noon ko lalong naramdaman ang seguridad na hindi nahihiwalay sa akin si Maricon dahil bilib na bilib siya sa aking pamilya, lalo na sa mga magulang ko. Kinulang ni Maricon ang Christmas vacation sa pananatili dito. Ayaw pa sana niyang umuwi dahil talagang gustong-gusto niyang kapiling ang pamilya ko. Pero kinailangan naming bumalik ng Lipa noong matapos ang bagong taon. March 2006 noong magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang mga magulang ni Maricon at sabihing nagkakasama na kami ng anak nila. At gusto naming magpakasal. Ang naging problema lamang ay nagpakasal pala ang panganay na kapatid ni Maricon na nasa Batangas. Hindi alam ni Maricon ang tungkol sa bagay na iyon dahil mismong ang mga magulang daw niya ay nagulat na lamang noong malaman nilang nagpakasal mag-isa ang ate ni Maricon. Isang simpleng tao daw kasi ang naging asawa nito na tiyak niyang hindi tanggap ng mga magulang ni Maricon. Nahihiya si Maricon sa akin noon. Pasensya ka na ha kung may ganung pangyayari sa pamilya namin. Talagang ganun kasi si Ate Selly. Matigas at matapang siyang babae. Hindi naman mahalaga sa akin iyon.
Ang totoo ay masaya pa rin ako dahil nasabi ko na sa mga magulang ni Maricon na kami ay nagli-live-in na at sa taong 2007 ay magpapakasal na rin kami. Hindi daw kasi kami maaaring makasal ni Maricon dahil naniniwala sila sa sukob. Masaya pa rin kaming nagkasama ni Maricon na sa tuwing monthsary namin ay ginagawa namin itong espesyal. Nireregaluhan ko siya at namamasyal kami sa Lipa, Batangas. Nakakarating pa kami ng Manila, Bulacan, Pampanga at Baguio para lamang sa aming monthsary. Mahal na mahal ko si Maricon, kaya't gusto kong gawin lahat upang mapaligaya ko siya. At siya naman ay hindi nagkukulang sa akin. Noon, ang sana kahit anong mangyari ay huwag niyang ihiwalay sa akin ang babaeng mahal na mahal ko. Masaya kami ni Maricon. Siya ang aking mundo. Hindi man perpekto ang mundong pinagsasamahan namin, ngunit sa malabis naming pag-ibig sa isa't isa ay nagagawa naming magsama ng magaan at masaya. Makakalimutin si Maricon, pero tinatawanan na lang namin ang pagiging malilimutin niya. Inamin nga niya sa akin na hindi niya sinasadyang agawin sa akin ang 3 supot ng chicharon ko. Noong una ko siyang makita sa parahan ng jeep malapit sa parke. Akala daw niya ay sa kanya talaga yun dahil bumibili nga din siya sa convenience store ng 3 supot ng chicharon. Pero nakalimutan niyang kunin. At noong balikan niya ay wala na sa counter. Kinuha marahil ng iba. At noong makita niya ang chicharon sa tabi habang nakaupo ako, ang akala niya ay doon niya ito nakalimutang ilapag dahil noon daw ay naghihintay din siya ng jeep. Tawa na lang kami ng tawa noon. Pero ang hindi lang nakakatawa ay napapadalas na ang pag-atake ng stress ni Maricon na siyang nagiging sanhi ng pagkawala lagi ng malay niya. Hanggang sa unti-unting nagbabago na si Maricon. Nagbabago na ang ugali niya, nagiging masungit na at may mga oras na ayaw niyang may tao sa paligid niya at ayaw niyang may kumakausap sa kanya. Madalas na rin siyang mawala sa ayos at napapadalas na ang pag-absent niya sa trabaho niya. Nahihirapan din ako sa ganong naging ugali ni Maricon. Yung pananahimik niya na parang ayaw niya sa akin. Mas gusto ko pa sana na awayin niya ako dahil sanay naman ako sa ganon. Noong kami pa ni Rona, pero hindi ganon si Maricon. Hindi siya mahilig magtaas ng boses. Hindi siya palaaway. Masungit lang siya pero tahimik ang kanyang pagsusungit. Gayunpaman ay hindi nagbabago ang pagtingin ko sa kanya. Nananatili akong umuunawa at nagmamahal sa kanya nang higit pa sa pagmamahal ko sa aking sarili. Pina-check up ko siya noon dahil kako baka namali ako at naglilihi o buntis siya. Pero negative pa rin ang test hanggang sa dumating ang isang araw. September 19, 2007. Umuwi ako sa aming apartment ngunit sa labas pa lang ay sinalubog na ako ng aming kapitbahay. Nasa ospital daw si Maricon dahil bigla nawalan ng malay habang kausap ang isang kapitbahay namin. Agad naman akong sumugod sa nasabing ospital at nadatnang kong nakaupo si Maricon sa katre ng ospital. Sinulyapan ko lang siya. Ako naman ay alalang-alalang lumapit sa kanya at hahagkan ko na sana siya pero itinulak niya ako. At ang salitang narinig ko mula sa labi niya ay, "Sino ka? Bakit mo ako hahalikan?" Pribado ang naging pag-uusap namin ng attending physician ni Maricon. Ang sabi niya ay kailangan namin ng espesyalista dahil may suspetsya siya na may sakit na Alzheimer's disease si Maricon. Alzheimer's disease? Naulit ko sa pagkagulat ko. Dok, 26 lang si Maricon.
Bata pa siya. I know, pero may mga kaso, although rare, na kahit may mga nasa ganung edad ay kinakapitan din ng Alzheimer's. Pero again, I'm telling you Ronel, na hindi ako sigurado. Kaya nga kailangan mo ng espesyalista. Hindi ako masyadong naniwala sa doktor. Pero kung iisipin ko ang sobrang pagiging makakalimutin ni Maricon, ay parang gusto ko ring maniwala. Kaso, masyadong bata si Maricon para sa sakit na yon. Alam ko na ang Alzheimer's ay karaniwang kumakapit sa mga matatandang may edad na 65 pataas. Pero sabi ng doktor ay maaari ding kumapit sa mas bata pa, kaya kailangan namin ng espesyalista. Gumawa na nga ng recommendation ng doktor para i-check up si Maricon. Lutang ang isip ko noong bumalik ako sa kwarto ni Maricon sa ospital. At noong makita niya ako'y nakangiti na siya. Nabuhayan ako ng loob sa pagkakakita ko sa matamis na ngiti ni Maricon. Ganon ako. Ngiti lang niya ay napapagaan na ang loob ko. Okay na ako mahal. Uwi na tayo. Natatandaan na ulit niya ako. Kaya noon ko na siya niyakap at hinagkan. Pero agad ko ring sinabi sa kanya na kailangan naming magtungo pa sa ibang doktor para magpa-check up. Bakit naman kailangan pa yun? Stress lang naman ako, di ba? Tanong niya. Binilin ako ng doktor na hindi ko kailangang sabihin kay Maricon ang hinala niya kaya't ang sabi ko, mahal, hindi mo dapat nilalang ang stress. Lalo na't napapadalas ang pagkawala ng malay mo. Baka kung ano yan eh. Kaya huwag ka nang umangal ha. Luluwas tayo sa susunod na araw. Pahinga lang ito mahal. Huwag na tayong pumunta. Gastos lang yun eh. Mahal, huwag namang matigas ang ulo mo. Eto may recommendation na tayo. Kumunot ang noo ni Maricon noon. Pero niyakap ko na lang ulit siya at ang sabi ko, mahal, gawin natin to ha. Mahal na mahal kita at ayokong nangyayari sa'yo ang ganito. Kaya please lang, huwag ka nang kumontra, okay? Hindi ko na siya narinig na sumagot pero naramdaman ko ang pagyakap din niya sa akin. Dama ko ang tibok ng puso niya ngunit hindi ko alam kung nararamdaman din niya ang takot sa puso ko. Takot na baka maaaring tama ang hinala ng doktor at kapag nangyari iyon ay hindi ko alam ang gagawin ko. Sa lahat ng ayaw ko ay yung nawawalay sa akin ang mahal ko. Sumailalim sa psychotest si Maricon. Pagkatapos nun ay brain scan at MRI. After 1 day pa malalaman ang resulta kaya't nagstay kami sa isang hotel malapit din sa ospital. Parang honeymoon to mahal ah. Nakangiting sabi ni Maricon habang naglalakad kami sa pasilyo papasok ng isang mamahaling hotel. Ang ginawa ko ay binuhat ko siya papasok ng kwarto. Tawa siya ng tawa. Tumatawa din ako pero ramdam ko ang pamimigat ng dibdib ko at takot sa maaaring maging resulta ng check-up niya. Pinuno namin ng pag-ibig ang buong gabing iyon sa kwarto. Sandali akong nakatulog. Nagising ako ng madaling araw at pinagmamasdan ko ang mukha ni Maricon habang siya'y mahimbing na natutulog. Hindi kagandahan si Maricon kung ikukumpara sa ibang magagandang babae. Pero para sa akin, siya ang pinakamaganda sa lahat. Bigla na lang humapdi ang mata ko noong parang babalong ang luha ko. Walang luhang pumatak pero kinabukasan sa ospital, noong kausapin ako ng doktor ay doon na nahulog ang mga luha ko. Positive ang exam. May Alzheimer's nga si Maricon at nasa critical na stage na ito. Ilang buwan na lang daw ay tuluyan nang mawawala ang alaala ni Maricon. Hindi na niya ako makikilala at wala na siyang matatandaan. Pinilit kong maging kasyual noong kaharapin ko si Maricon matapos kong manggaling sa opisina ng doktor.
Ano raw? Mamamatay na raw ba ako? Nakatawang tanong niya. Hindi pa daw, masamang damo ka daw eh. Biro ko saka ako pinilit ding tumawa. Sinadya kong itago sa likod ko ang resulta ng exam dahil hindi dapat makita ni Maricon. Ayon pa sa doktor, dadalas ang pagsumpong ng pagkawala ng memorya ni Maricon sa mga darating na araw at buwan. Kailangan ko daw paghandaan at pwede ring ang mga maaalala lang ni Maricon ay yung ibang bahagi ng buhay niya. Yung mga alaala niya 1 year ago or 2 years ago or 5 years ago. Nalilito ang isipan ko sa paliwanag ng doktor. Hindi ko matanggap pero kinailangan kong magpakatatag dahil mahal na mahal ko siya. Pag-uwi namin ng Lipa, ang alam ni Maricon ay pumasok ako sa trabaho ko pero hindi. Nagtungo ako sa nasugbo sa mga magulang ni Maricon at ipinakita ko sa kanila ang resulta ng medical exam. Naiyak ang mama niya pero kampante ang papa niya. Nasa lahi namin yan, Ronel. Yan ang ikinamatay ng isang auntie ko. At ngayon nga ay ang lola ni Maricon. Nasa hardin ulit ang lola ni Maricon, ngunit mas mapayat na kesa noong una kong makita. Babawi na namin siya sa iyo, Ronel. Ito ang sumunod na narinig ko mula sa papa ni Maricon. Hindi po. Hindi niyo kailangang gawin yan. Sagot ko. Makakaabala siya sa iyo. Hindi pa naman kayo kasal eh. Wala ka pang responsibilidad sa anak namin. Napatayo ako at napaluha. Hindi po kailangan ng responsibilidad, sir. Yung katotohanang mas mahal ko pa si Maricon kesa sa buhay ko, mas higit pa yan sa sinasabi niyong responsibilidad. Pagdating ko sa apartment namin, nasa banyo si Maricon pero nakita ko sa laundry basket ang 4 na pares ng damit na pinagbihisan niya. Yun ang madalas na sakit ni Maricon. Kaya lagi siyang naliligo dahil lagi niyang nakakalimutan kung naligo na siya o hindi pa. Paglabas niya ng banyo ay nagulat siya. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Di ba? Ikaw yung engineer? Yung gumagawa ng building sa tapat ng convenience store? May kailangan ka ba? Labas ka muna. Magbibihis lang ako. Sorry ha. Nagawa ko pang isagot. Lumabas nga ako pero hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ako. Umaalingaw-ngaw na naman sa isipan ko ang mga sinabi ng doktor noon. Unti-unting mawawala ang memorya ni Maricon hanggang sa pati ang mga body functions niya ay babagsak na rin hanggang sa siya ay mamatay na. Mahaba na raw ang 10 taong itatagal ng buhay ni Maricon at kadalasan daw ay 7 taon. Gusto kong maging matapang noon. Gusto kong tanggapin na mawawala siya sa akin at hindi ko siya makakasama habang buhay. Pero parang hindi ko kaya. Pinipeke ko pa rin ang mga pakita ko sa kanya sa tuwing nasa tamang kaisipan siya sa mga oras na kilala niya ako. Pinagbibigyan ko ang mga kahilingan ng mama niya na iuwi ko muna sa kanila si Maricon kahit 1 linggo lang. Pero 2 araw pa lang na wala sa piling ko sa Maricon ay nasasabik na ako sa kanya. Kaya umuwi ako sa kanila. Ngunit nagulat ako noong makita kong maraming tao sa bahay nila. Marami pang sasakyan. Kay sama ng kutob ko noon at kinilabutan ako. Ngunit agad ding naibsan ang kaba ko noong makita kong lumabas ng bahay si Maricon at agad din akong lumigaya dahil nasa tamang huwisyo si Maricon noon. Sinalubong niya ako ng yakap at halik at bagay na sandaling pumawi sa kalungkutan ko. Kalungkutang hindi ko alam kung papaano ko haharapin kapag wala na siya sa buhay ko. Noong araw na iyon kaya maraming tao sa kanila ay dahil dumating ang kanilang tita na nakatira sa Beijing, China. Nurse ang kanyang tita doon at kaya siya dumating ay upang kunin sa Maricon at ang lola niya upang doon na alagaan sa espesyal na ospital para sa may mga sakit na Alzheimer's. Sinabi sa akin yon ng papa ni Maricon pero
Hindi pa ito sinasabi kay Maricon at hindi nila ito sasabihin sa kanya habang nasa tamang isipan siya. May regalo sa akin si Maricon noon. Imported na cologne at aftershave. Pinabili ko talaga yan kay tita. Gustong gusto ko kasi yung amoy niyan. Machong macho ka kaya bagay sa'yo. Nakatawang sabi niya. Ibinigay niya sa akin yon noong matutulog na kami. Gamitin mo yan lagi ha. Huwag ka nang gagamit ng ibang cologne. Sabi pa niya. Saka binuksan at winisik iyon sa liig ko. Pagkatapos ay hinagkan niya ako. Ang halik na yun ay nauwi sa espesyal na pangyayari. Ngunit nagising ako ng madaling araw dahil nahulog ako sa kama. Nahulog ako dahil itinulak ako ni Maricon. Umalis ka dito. Doon ka matulog sa guest room. Kwarto ko to. Sabi niyang balot na balot ang katawan ng kumot. Umalis nga ako at nagawa ko pa rin mag-sorry. Pero noong sumapit ang linggo, bumalik ako ng Nasugbo dahil 1 year and 11 months anniversary na namin. May regalo akong malaking teddy bear sa kanya at syempre, bouquet of red roses na gustong gusto niya. Pero malungkot si Maricon noong harapin niya ako. Happy Mansari! Bati ko sabay halik sa kanya. Hindi siya kumibo pero nakita kong tumulo ang mga luha niya. Alam ko na ang sakit ko, Ronel. Bakit niyo pa itinatago sa akin? Nakita daw niya ang resulta ng medical exam niya sa filing cabinet ng mama niya. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Kalimutan mo na yun. Dapat masaya tayo kasi 1 taon at 11 months na tayo. Eto regalo ko sa'yo. Sabi ko, sabay abot na mga bitbit ko para sa kanya. Pero ang sabi niya, nagsasayang ka lang ng pera mo, Ronel. Hindi ka na dapat bumili ng mga ganito. Mahal, lahat ng kaya kong bilhin ay bibilhin ko para mapaligaya ka. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Sabi ko sabay agos na rin ng mga luha ko. Pero ang sabi niya, sana nga matandaan ko na mahal mo ko. At sana rin, Ronel, hindi ko makalimutan na mahal kita. Pero Ronel, tanggapin mo na lamang at tanggapin na lamang natin. Dinala nga si Maricon sa Beijing. Wala sa tamang alaala niya si Maricon noong umalis siya at ayaw niyang yakapin ko siya. Hindi niya ako kilala. Noon na nagsimulang magdilim ang buhay ko, Papa Dudot. Pinilit ko na lang na magliwanag. Pumapasok pa rin ako sa trabaho ko pero lahat ay napapansin nilang daig ko pa raw ang namatayan dahil nakalutang lagi ang isipan ko. Mahigit 1 buwan na si Maricon sa China noong may matanggap akong sulat mula sa kanya. Maiksing sulat. Ganito ang sinasabi. Dear Mahal, kagigising ko lang, 3:30 ng madaling araw. Napanaginipan kita kaya ako nagising. Naaalala ko lahat ngayon. Naaalala ko pati kung paano tayo nagkita at nagkakilala. Noong agawin ko ang chicharon mo, sorry ulit ha. Naging mga agaw ako eh. Mahal, I want you to know na nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Alam mo sa abot ng alaala ko, ang mga araw na magkasama tayo ang siyang pinakamasayang alaala sa buhay ko. Mahal na mahal kita at ang tunay na pinaka-the best na pagmamahal ay naramdaman at naranasan ko mula sa iyo. Mahal na mahal kita at gusto kong maging maligaya ka sa buhay mo. Masakit sa akin na kailangan kong magpaalam sa iyo pero wala akong magagawa dahil kahit ayaw ko, makakalimutan din kita. Mahal,
Piliin mo ang babaeng mamahalin mo ha. Sana hindi ka makatagpo ng babaeng may sakit kasi kawawa ka naman sa pag-aalaga. You deserve to be happy dahil napakabuti mong tao. Magdadasal ako at ipagdarasal ko na ibigay sa iyo ng Diyos ang tamang babaeng magpapaligaya at magpapasaya ng buhay mo. Pilitin mo na rin kalimutan ako. Pilitin mo ha. Kayanin mo. Pasensya ka na kung ako ang dumating sa buhay mo. Sasaktan ka lang at iiwan. Alam mo, kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan ay sana hindi mo na lang ako nakilala. Ayaw kong iwan ka, mahal ko, pero kailangan. Kung nagkakilala tayo noong gabing iyon dahil wala ako sa tamang isip ko at naagaw ko pa ang chicharon mo, maghihiwalay din tayo dahil din sa wala na ako sa tamang isip ko. Tingnan mo, napakasimple para sa akin dahil hindi ko na kailangang mahirapan pa na kalimutan ka. Agaran kitang makakalimutan dahil sa sakit ko. Pero ikaw, mahihirapan ka pa. Kaya sorry talaga. Sorry mahal. And before I end up this letter, at habang nasa tamang isipan pa ako at naalala ko pa lahat, gusto kong sabihin sa iyo for the last time na mahal na mahal kita. Makakalimutan man kita mahal, pero kung sakaling gusto mo akong maalala habang buhay, gusto kong maalala mo ako sa paraan kung papaano kita minahal at pinasaya. Hindi sa paraan kung paano ako umalis sa buhay mo. Sinagot ko kaagad ang sulat ni Maricon pero wala na akong natanggap na sulat mula sa kanya. Ilang buwan na rin siyang naroon na talagang hindi ko na kaya ang pananabi ko sa kanya. Kahit na ayon sa papa niya ay tuluyan ng nabura lahat ng alaala ni Maricon. Wala na siyang natatandaan mula sa kanyang nakaraan. Nag-loan ako sa aming kumpanya para may magamit na pera pagpunta ng China. Kinailangan kong makita si Maricon at iyon naman ay nangyari. Pinayagan naman akong makita at makausap siya ngunit bago ako pumasok sa unit na kinaroroonan niya ay naglagay ako ng pabango. Yung pabango na nirigalo niya sa akin. Baka sakaling maalala niya ako sa pamamagitan ng amoy ng pabangong regalo niya. May dala din akong 3 supot ng chicharong baboy na isiniksik ko pa sa mga gamit ko noong mag-flight ako. Pagpasok ko, agad ko siyang nakitang nagdodrawing siya. Nakita ko rin ang litrato sa dingding niya. May nurse na nagbabantay sa kanya na siyang nagpakilala sa akin. This is Mr. Fermin from the Philippines. Pakilala ng nurse sa akin. Ngumiti si Maricon sa akin. Pero ang ngiting iyon para sa taong bago lang niyang kakilala. Pinigil ko ang mapaluha gaya ng pagpigil ko sa sarili ko na yakapin at hagka ng babaeng sobra kong minahal. Ang nagawa ko lang ay kunin ang kamay niya at hagkan iyon. Pagkatapos ay nagsalita siya. Mabango ang kulon mo, masarap sa ilong. Nakatitig ako sa kanya. Hinihintay kong sabihin niyang paborito kong pabango yan at regalo ko yan sa'yo, di ba? Pero hindi niya yon sinabi. Inilabas ko muna sa paper bag ang pasalubong kong chicharong baboy. Inabot ko sa kanya pero nag-atubili siyang tanggapin. Ano yan? Tanong niya. Gusto kong sabihin sa kanyang chicharong baboy to. Ganito yung inagaw mo sa akin noong una tayong magkita. Hindi mo ba naalala? Hindi ko na nakayanang pigilan ang luha ko noon, Papa Dudot. At hindi ko rin pinigil ang sarili ko.
Niyakap ko siya at ang sabi ko, "Ako si Ronel. Maricon, ako yung mahal mo. Ako yung lalaking sobrang nagmahal sa'yo." 3 araw lang ang kinaya ng budget ko kaya napilitan din akong umuwi kaagad. Muli akong kinausap ng papa ni Maricon. Kulang na lang ay magmakaawa siyang kalimutan ko na si Maricon at wag ko na siyang puntahang muli. Pinilit kong tinanggap, Papa Dudot. Pinilit ko. Hindi ko na nga siya dinadalaw muli pero nakikibalita pa rin ako sa parents niya. Mahigit 1 taon na si Maricon sa Beijing pero hindi ko pa rin magawang magmahal ng iba. Nasasaktan pa rin ako lalo na kapag naririnig ko ang mga balita tungkol sa kanya. Payat na raw siya at maputla na. Ang pagbabakasyon ko ngayon sa Maynila ay bahagi ng pagtulong ko sa sarili ko. 1 buwan lang ako dito habang wala pa akong project. Ayoko kasi sa opisina. Gusto ko nasa construction site ako lagi. Gusto kong maingay. Gusto kong magulo. Hindi ko gusto sa tahimik na opisina kung saan nagkakaroon ng tsansang maalala ko ang mga hindi na naaalala ni Maricon. Masakit, Papa Dudot, pero kinakaya ko. Hanggang dito na lamang po at sana'y mabasa ninyo ang kwentong ito ng buhay ko. Bago matapos ang pagbabakasyon ko, in advance, maraming salamat, Ronel. Isa pong maluhaluhang episode po para po sa lahat ng ating mga kabarangay at sana po ay nagustuhan po ninyo ang Buhay at Pag-asa sa Barangay Love Stories.